Welcome to Pangasinan! And pomegranate pearl, and then cake. Ano yung mga naglalakad na dun? Doon lang sa area. Dito wala pa. Hello guys, good morning. Welcome to another vlog, and right now we are here in Tanza, Cavite. Today is December 24, so today is mamaya midnight is the Christmas Eve. And all right, for this vlog, this is not going to be a Christmas vlog, but we are going to another travel, and this is not going to be via plane or international or local na mag-plane tayo. This is a land travel, but this is extra special because this travel is 2 years in the making, and we're not gonna be alone. Hindi lang kami ni Lana. Balik ka. Hi ka sa vlog. Yan, hindi lang kami ni Lana ang magka-travel, but with her sister and his brother and their husband and wife and children, we're going to do a North Loop! Yay! Ikot natin ng Luzon. This is 2 years in the making, guys. So, this was supposed to happen 2 years ago, but life happens, and then last year we decided to do a Sagada na lang. And this year, tutuloy na to. But before we do a North Loop, we're going to start here in Tanza, Cavite, and then we're going to Pangasinan, to Lingayen. But before that, yung sabi ko nga sa inyo, hindi lang kami to, but syempre, i-vlog na natin yung ating pag-ikot. So, from here, we're going to San Fernando, Pampanga. We're going to visit the largest or a mall cafe there. Then from San Fernando, Pampanga, we're going straight to Lingayen, Pangasinan. So, from there, we're gonna spend 2 nights because we're gonna spend the Christmas Eve with Lana's family. And then, ipapakita ko na rin sa inyo yung mga magandang puntahan sa Lingayen, Pangasinan. Iikot na rin tayo doon sa beach, sa Kapitolyo, sa mga park, sa palengke nila, kung kakayanin ng oras. And then, after Lingayen, we're going to La Union, to San Juan. And then, after that, just a quick lunch in San Juan, and then Vigan, we're gonna spend a night there. After Vigan, we're gonna spend a night in Vigan, tapos ikot-ikot tayo doon. And kinabukasan, we're going to Lawag for a quick lunch, and then the usual Ilocos tour. So magka-Sand Dunes tayo, we'll visit Paway Church. If we have time, we'll visit Malacanang of the North, and then we're going to have a lunch in Lawag. After Lawag, we're going straight to Pagudpud, and before we go to our resort in Pagudpud, we're going to visit yung lighthouse, the Kapurpurawan Rock Formation, yung windmills, and then we're gonna stay in the Blue Lagoon. And we're gonna stay there for 2 nights. Chill lang tayo doon sa Blue Lagoon. Then after that, gonna go to Tugigaraw. And syempre, yung madadaanan natin doon, yung mga Patapat Viaduct, dadaanan na natin yon. And then, Tugigaraw, gonna spend a night there. And then, bago pala tayo mag-check-in, try nating dalawin or puntahan yung Calao Cave. And then, we're gonna visit the town and eat a lot of Pansit Batil Patong. And we're gonna spend a night in Tugigaraw. And then, the next morning, we're gonna leave early because we're going to Kasiguran, Aurora. And in Kasiguran, doon kami mag-spend ng New Year. We're gonna stay there for 2 nights. And then, doon lang kami, mag-chill lang kami doon sa beach area doon. And then, mag-New Year kami doon. After that, on January 1, we're gonna go to Baler. Siguro just for a quick lunch lang sa Baler. Then after Baler, we're gonna, siguro dadaan lang sa Cabanatuan, sa Nueva Ecija, just to have a snack before we go back to Manila and then to Cavite. We are so excited sa travel na to. Like what I've said, 2 years in the making ito. We're supposed to do this 2 years ago. But ito na, tuloy na to. And thank God for the good weather and wala namang bagyo. So, ano pa? Tara na, let's go to San Fernando, Pampanga. So guys, ready na si Silvio, ang aming sasakyan for this trip.
Ayan, so yan sila na inaayos din. Check lang yung mga gamit natin. Ha? Ayan, so yan, ready na naman siya. Na-check ko na yung mga gulong, mga baterya and all. So, mamaya siguro papahangin lang tayo ng kaunti para lang sigurado. Pakita ko lang sa inyo yung aming gamit. Yan sila na yung nag-aayos. So, ito gamit namin. Ang dami. Oh. So, yung iba dito mawawala naman kasi nga magkapasko kami sa Lingayen. Ayan, so, ready na tayo. So, this is not the first time that I'm going to drive Silvio for a very far destination. So, hindi ko na siya na-i-vlog before but lakas ng aircon. But we went to Kasigura na. I think that was last year or 1.5 years ago with our friends. So, we stayed at Sand and Star Resort. So, matagal-tagal yun, nagpas yun ng Baler. But right now, going to drive Silvio paikot ng Luzon. But I'm not going to be alone. So, hindi lang naman ako yung mag-drive. Dalawang sasakyan kami. So, yung una yung sa kapatid nila ng babae, yung with family. And then, this one, yung sasakyan itong si Silvio ang gagamitin natin as a second car. Kasama namin yung kapatid nila ng bunso with his wife, si Red and si Aina. So, ito yung napili namin. Although may sasakyan naman sila Red, ito yung napili namin kasi matipid sa gas si Silvio. So, yung half tank nito nakaka-uwi na ng Lingayen. Basta usually pag umuwi kami Lingayen, yung full tank nito balikan na yon. Kaya goods na to si Silvio na lang. And medyo bago-bago pa naman and good thing nakapagpa-PMS tayo 2 months ago or 3 months ago. Kaya medyo okay pa to. But papacheck lang natin yung gulong para safe tayo kasi meron marami din tayong Hi guys! So nasa Cavitex na tayo. Wala masyadong traffic. But ang nag-build up pag sa palengke, pag sa ewan ko, pati sa gasoline station nag-build up din. So pero sa mga major highways hindi masyado ma-traffic. Even here going to Cavitex, yung palabas ng Cavite to Cavitex. So itong Cavitex ay lagi natin dinadaanan pagkapasok tayo sa office and paggagala kasi ito yung palabas ng Cavite, especially dun sa side natin sa may Tanza. So yan, very chill lang ngayon and sana pagdating ng NLEX wala talagang traffic na. Alright, so see you in a bit. Hi guys! Dito tayo ngayon sa R Cafe here in San Fernando, Pampanga. At kakabukas lang pala nito. Kasi tingnan nyo, may mga ganyan pa May mga, ang tawag yan, congratulatory na mga bulaklak. So pasok, ayan December 19 lang siya nag-open, kung kita nyo. So let's just enter and check out natin anong meron dito sa R Cafe. Ayun guys, so epic fail. Fail tayo kasi since kaka-open lang yan noong December 19. That was just last week, no? Last week,
wala pa siyang wala pa siyang QR code, wala pa siyang credit card. Cash payment lang. Hindi pa kami nakakapag-withdraw. Ang layo pa ng ATM from here daw, sabi ng mga staff. Kaya we end up nag-picture na lang kami, hindi kami nakapagkape o hindi kami nakapag-pastries man lang. Pero maganda yung loob so we cannot judge the quality of the product yet because we haven't tried it. So malaki siya, sobrang laki niya. Para talaga siyang isang malaki pa nga siya sa mga usual na restaurant actually. So 2 level siya, tapos nakita ko may mga seats doon na good for 12, good for 14. So kung maaga kayo at marami-rami kayo, balak niyo mag-meeting or whatever, pwede niyo gawin dito. Kasi ang laki talaga niya. Tapos maaliwala siya, open space siya. And then, ang dami niyang selection. Sa ngayon kasi kakabukas lang siguro. Ang dami niyang selection ng pastries, ang daming cakes, and yung mga price range na sa 150 to 250 yung kanilang pastries and cakes. Yung mga drinks naman nila nag-range ng 180 to 200, mga ganyan. So, parang usual coffee shop Starbucks lang din siya. Tapos, napansin ko, it's actually a Korean cafe kasi Korean yung mga characters ng mga nandun sa Bulaklak, and yung mga tinda sa loob, yung mga Korean snacks din silang tinda. So, sayang, not meant to be. So, ngayon, magkakape na lang tayo sa May Luisita para, kasi naman talaga madali pagpunta ng Lingayen at Pangasinan. So, magkakape muna tayo. Siguro may Starbucks yata doon. And then, we'll go ahead. Alright, so, tara na. Let's go to Luisita, Tarlac. So guys, nasa Luisita na tayo, and we're now here in Starbucks. So yan sila na. Yan. So busy sa phone niya. So ito order namin. So barista drink, and then pomegranate pearl, and then cake. So dito kami lagi nag-i-stop over. Especially pagka umuwi ng Pangasinan. And kasi ito yung gitna ng biyahe from Manila going to Lingayen, Pangasinan. Kasi siguro from Manila or from Cavite going here roughly 1.5 hours to 2 hours depende sa traffic, and then from here to Lingayen around 2 hours na lang. Kaya ito talaga yung middle. Kaya usually dito nag-i-stop over sa Luisita. Malapit ito sa may Aquino Center, malapit din sa Microtel. So, medyo, city center talaga itong area na to. Pag order ko, barista drink. Lagi ganito ang order ko sa Starbucks. Yan, ice or hot. So, inumin lang natin to, and then, proceed na tayo. Hi, we're back, and now is
December 25 and we're gonna continue our vlog. So kahapon hindi ko na vlog yung pagpunta natin sa bahay nila Lana, yung Noche Buena, because sa family thing na hindi ko na pinakita kasi baka hindi rin comfortable yung parents ni Lana sa kay mga kapatid niya. But anyway, we're now here in Lingayen. So andito tayo sa Maramba Boulevard. So ito yung road or yung highway or boulevard going straight to the Pangasinan Capitol Building and to the Lingayen Beach. So punta tayo doon, check natin kung ano yung makikita. Kasi alam ko meron ditong ginagawang parang park sa harap ng Capitol all the way leading to the beach. So tingnan natin yun and then let's see kung ano pa yung makikita dito sa Lingayen. Kasi guys, itong Lingayen minsan na take for granted pero maganda dito. Itong Maramba Boulevard, mamayang gabi papakita ko sa inyo. Pagkagabi, mailaw dito sa area na to. So pakita ko sa inyo later yan pagka gumabi na. So doon sa may beach, maganda doon, may park, merong mga parang mga kainan, at pwedeng maligo sa beach. So na-vlog ko na to, itong beach na to. Pwede kayo mag-pitch ng tent, alam mo yun, maglatag ng mga bagay-bagay doon. So tara, let's go. Pakita ko itong Maramba Boulevard muna sa inyo before we go to the Capitol. Alright guys, eto na yung Agbayani Park. Yung full name niya talaga is Aguedo Agbayani Park. So, sino si Agbayani? Can you tell her? First po. Isa sa mga naging governor ng Pangasinan. So, the first governor of Pangasinan. So, yun yung statue niya. But before we go to the statue, itong magkabilang area na to. So, kapag may mga bazaar dito, yan, punong-puno yan ng bazaar. But, this also serve as picnic grounds. So, ayan, magkabilaan yan. Yan, picnic grounds yan. So, yan, kung pwede, dati, nag-pitch kami ng ano dito. Ay, hindi pala nag-pitch. Naglalagay lang kami ng mga camping chair, tapos may food kami. Yan, punta-punta kami dyan. Hindi pala ako, guys, tubong Pangasinan. Si Lana and yung family niya is really from Lingayen. So taga dito talaga sila sa Lingayen. Kaya madalas kami dito. Siguro in a year 2 to 3 times kaming umuwi dito para lang bumisita sa papa niya, magpahinga, mag-unwind. Tapos itong beach kasi nga malapit lang, hindi ito nawawala sa itinerary namin pagka umuwi ka namin ng Pangasinan. Either magsuswimming, kakain lang sa food park, or whatever. Kaya pag pupunta kayo ng Bolinao, Alaminos, pwede niyong daanan to. Although out of way siya pag galing kayong Manila. But if magustuhan nyo ito makikita nyo, why not sadyain nyo, di ba? Kasi maganda rin yung beach dito. Hindi lang siya white sand, pero tolerable na, makakaligo ka na. So eto na yung si Agbayani, basahin natin yung description. Yan, si Agbayani pala guys is not the first governor but the longest serving governor in Pangasinan and taga Lingayen siya. Siguro siya nagpagawa nito or siguro this park was created to commemorate his achievements and in Lingayen. Kaya napagawa tong park na to. So, sa harap ko ngayon, ayan, eto na ang the beautiful Province of Pangasinan Capitol Building. So, napakaganda nitong Capitolio nila. White. So, kamukha siya ng mga Capitol building sa mga Visayas region, di ba? So, pakita ko sa inyo. So guys, yan yung Capitol ng Pangasinan. So yan, tapos meron pang Belen doon. And dito may Christmas tree malaki. So dati, nung mga 10 years ago, nakakapasok kami dyan. Ewan ko lang kayong kung nakakapasok. Tapos ito pala sa area na to guys, ito, yan, parang may stage dyan. Tapos dito sa area na to, yan, minsan nagmamas dito. Yan, may mga upuan. May mas yata kahapon yung before ng Christmas Eve, may mass dito. So, may mga events na ginagawa dito sa area na to. Kaya, very clean dito dahil ginagamit itong public function area. So, ayan. So, punta tayo sa harap, pinakaharap ng Kapitolyo.
Andito na tayo sa likod ng Capitol Building. So, ito yung pinakalikod niya. And makita nyo sa likuran is this big park. And it's still not working. So, this is supposed to be a fountain. So, ginagawa pa siya hanggang ngayon. Ang expected completion niyan talaga dapat is May 2025. But I'm not sure why. Pero may tubig na. Pagtingin nyo yun. Tino. Ay, hindi nakita. Tingnan nyo, may mga tubig na doon, oh. Umaandar na siya, pero siguro tinetesting pa lang sila. At hindi pa siya masyadong, okay. And dito sa area na to, kung nakita nyo yung building na yan, ayan, this one. So, this is the Orduha Mansion. So, this is the residence of the governor. So, si Princess Orduha is the one of the mythical creature or mythical figure here in Pangasinan or in Luzon. Nakapasok kami dyan before, like 10 years ago, but I'm sure hindi pwede umasok dyan ngayon dahil Christmas vacation. So pag natapos to, ang ganda. This is supposed to, dati open to, and then may mga CR dyan, and then sa gilid niya, ayan, nakita niyo yan, may mga tank. Sa kabila, sa iba tinanggal na eh. But later on, I'll tell you why may tank dyan. Dati meron dyan parang outdoor museum, tapos history ng Lingayen Beach, nandiyan. So, guys, pa-sunset na, punta na tayo dun sa beach kasi baka nandun na yung mga kasama namin, sila Angel, sila Red, sila yung mga kasama natin sa North Loop. So, punta na natin para we will witness the sunset of Christmas Day. Let's go! So guys, this is the end point of the fountain. Ayan, so kita nyo sa dulo. Ayan, dito sa may side ko is the Capitol. Medyo malayo lang, pero ito na yung end. And kita nyo sa harap nito is this marker. So yan, so yung marker na yan, it says that this is where General Douglas MacArthur landed with his troop, and then dito rin nag-land yung mga I think that's in 1899, and then 1945 nag-land din dito yung American troop for the liberation of the Philippines from the Japanese army. So yan na yung yan na yung beach, yan na yung beach. So hindi pa pinapapuntahan yung fountain kasi nga hindi pa bukas, and hindi pa siya umaandar. I'm not sure kung aandar yan o ganyan lang yan siya. Pero ang ganda niya, although may mga naglalakad na doon, doon lang sa area na yun. Dito wala pa. So, I guess pwede na. Pero bawal lang pagpunta doon sa mismong fountain. Yan. Ang ganito siguro sa gabi, no? Sana may mga ilaw na siya. May guard dito, pero hindi naman yung sinasaway. So, I guess pwede. So, ayan hindi ko lang kung tawag sa giging park na to. Kasi nga bago lang siya. Wala pang tawag talaga. Pero abangan natin pag natapos na to kung kailan naman siya mag-officially open. Yan. So, ang daming mga nakapark dito. So, pwede kayo magdala ng sakyan dyan kasi joggingan yan. And nga pala, parang may track din ng jogging to sa may gilid ng fountain. Not sure kung itutuloy nila yan para mag-jogging yan. Paikot ng area. That would be nice, no? Kung merong joggingan dito. And over there, merong parang Christmas theme na attraction. Ayan, no? And then over here, parang may bago silang bagong building, tourist rest area yung pangalan. So not sure anong pwedeng gawin dyan. Siguro pwede maligo or whatever. Tapos dito merong may mga rides. So I'm not sure kung magkano yung mga entrance dyan sa mga rides na yan. So I guess that's it for this area. So we're gonna go now to the beach.
Guys, ayun na yung mga kasama natin sa North Loop. Oh. Yun sila. Oh. Yan sila. They've scored a spot there. Ayan sila. So, akitin natin. Gilatin natin sila. Vlog natin sila. Ayan. Makakaway sila. Oh. Rakit tayo dun sa taas. Hello, Luffy! Say hi to the vlog. Hi ka, hi. Hello! Hello! Ano order nyo? Wala pa? Ayan naman. Yan naman kasama natin sa North Loop. Of course, the mastermind. The mastermind? Neil. This is the budgeter, Angel. Vegetarian. And walang kapagurang driver, si Red. The kids. Ang mahilig lang sumama at kumain. At syempre, ang sama lang ng sama. Sabi ko na siya nga mastermind. And of course, the kids! Yay! Alam mo yung mga Ay, sinabutan na tayo ng sunset. Medyo madilim na. But, ayan. Kita niyo naman yung magandang kulay ng langit sa likuran ko. So, nasa Lingayen Beach na tayo. And maraming tao ngayon. Siguro dahil Christmas. Nag-uwian yung mga taga Manila. Tapos, namasya sila dito kasama ng mga kamag-anak nila. Kaya napakadaming tao. So, malakas din yung alon. I'm not sure kung pwedeng maligo. Pero may mga naliligo naman. So, ito yung sinasabi sa inyo guys na swimmable talaga tong Lingayen Beach. Kung titingnan nyo, ako marami beses nakapag-swimming dyan. So, hindi lang siya ganun ka-white yung sand niya. But, swimmable siya. Ngayon lang medyo madumi lang kasi nga daming tao. Maraming mga plastic, mga basura. Pero, on a usual day, hindi siya ganyan. Konti lang talaga yung... I mean, hindi ganun... Hindi siya madumi, hindi mabasura. Pero ngayon madaming basura dahil maraming tao. So, yung mga nag-swimming pa din, pakita ko sa inyo. Ayan o. Siguro, dahil ano pa lang, 7:50, ay 5:50 pala. So, baka by 6 p.m. Papaalis na yun sila dyan. Ayan, mga nag-swimming. Kung hindi lang medyo malagkit ngayon at isa lang kasi sasakyan namin na pumunta dito, baka mag-swimming din ako. Ayan, oh. Ayan sila. Hi kayo, hi! Hi mga ka-loopers! So, bili tayo nitong local food. Ito yung... oo nga, hindi ito yun. Meron sila ito. Ito. Kuya, anong tawag dito? Ha? Ha? Salad. Salad? Salad. Salad? Salad. 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 Salad wala. So, ayan siya. So, lalagyan mo siya ng suka. Bibili kayo? Yes! Bibili sila. Bossing, magkano yung salad? May 20, may 30. Pero kami po Walang 10? meron! Kulang sa relasyon. Kulang sa relasyon, 10. Hindi ko sure kung narinig niyo ako guys, pero ito yung one of the famous snacks here in Lingayen Beach. So yung mga locals na nagpupunta dito, bumibili talaga niyan palagi. So bili rin tayo. Let's experience local. Habang tayo ay nagkapalipas ng hapon at nag-aantay mag-alas 6 at habang tumitingin tayo sa golden sky here. Hello! So na, as promised, this is Maramba Boulevard in the evening. So nakita nyo, ang daming ilaw and we're going to the Capitol again to check out yung
yung napakaraming ilaw doon, and this is so magical pag nakita nyo. So, enjoy!